Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo." Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kaniyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kaniyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabisa ang unang pahayag ni San Pedro. Hindi naman dahil sa magaling siyang magsalita. Tandaan natin na siya ay isang mangingisda lamang. Hindi naman sanay magsalita sa publiko. Mabisa ang kanyang mga salita dahil sa siya ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Sa pahayag niya, sinabi niya na si Jesus ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong Jesus na inyong pinako sa krus. Talo sa puso ng mga tagapakinig ang paliwanag ni Pedro. Kaya ang tanong nila ay, ano ang dapat naming gawin? Yan din dapat ang magiging reaksyon ng mga tao sa ating pagpapahayag, sa ating mga homilya, sa ating mga sermon. Alam na namin, maliwanag na ang pangyayari, kaya ano ang dapat naming gawin? Ang dapat gawin, sabi ni San Pedro, ay magsisi at magpabinyag sa ngalan ni Jesus upang mapatawad ang kanilang kasalanan. Sa ganitong paraan, matatanggap nila ang banal na Espiritu. Ang mensahe ng mga apostol ay hindi gaano kaiba sa mensahe ni Juan Bautista at ni Jesus. Magsisi. Pero ngayon ay hindi na lang basta magsisi, ngunit magpabinyag sa pangalan ni Jesus. Si Jesus na magbibigay ng pagpapatawad. Siya ang nagpapatawad. At sa pagtanggap natin kay Jesus, matatanggap natin ang banal na Espiritu. Hindi ba iyan rin ang sinabi ni Juan Bautista tungkol kay Jesus? That He will baptize by water and the Holy Spirit? Marami ang tumanggap sa mensahe ni Pedro. May 3,000 ang nabinyagan noong araw ding iyon ng Pentecostes. Sa aklat ng mga gawa, makikita natin ang paglago ng pananampalataya. Ito'y dahil sa kagagawa ng Espiritu Santo.
Sa totoo lang, mababasa natin sa aklat na ito ang active role of the Holy Spirit. So active in fact that He was directing the whole activity of the early church. Kaya may tumatawag sa aklat na ito na aklat ng Espiritu Santo. Natutupad dito ang pangako ni Jesus na ibibigay niya ang banal na Espiritu na siyang magdadala sa atin sa buong katotohanan. Kaya sa pagbabasa natin ng aklat ng Gawa ng mga Apostol, habang hinihingaan natin, habang hinahangaan natin ang tapang at pagtiyatiyaga ng mga apostol, dapat nating pagpurihan ang Espiritu Santo na siya ang gumagabay sa paglawak ng simbahan. Naranasan natin sa pahayag ni Pedro na kauuwian ang pahayag. Nababasa natin sa pahayag ni Pedro na ang pahayag ay mauuwi hindi lang sa kaalaman kundi sa pagbabagong buhay. Ngayong alam na nila, ang gagawin nila ay magsisi na at magbagong buhay. Humiwalay na sila sa mundong makasalanan. Matagal na po naming napapakinggan ang magandang balita, Panginoon. Tulungan po ninyo, Panginoon, na hindi kami tumigil sa pagbabago at pag-aayon ng aming buhay sa bagong buhay na binibigay niyo sa amin sa pamamagitan ni Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.